So, ayan, good morning mga tropa kids, no? Alas 6 pa lang ng umaga. So, dahil maaga pa, magbibigay muna ako ng konting kaalaman sa mga pamamaraan ko sa pagbe-breeding. Yan, ito yung hinihintay ng iba. So, mga tropa kids, itong sasabihin ko ay ito yung base sa mga karanasan ko at ginagawa ko pamamaraan. Para sa akin ito, mga tropa kids, ha? So, marami naman kasing breeder dyan na may kanya-kanyang pamamaraan. So, ito yung akin, no? So, may kanya-kanya din tayong paniniwala, mga tropa kids, sa pagbe-breeding, no? Sa, kasi meron tayong paniniwala na sa inbreeding at crossbreeding. So, tropa kids, kaya ipapaliwanag ko sa inyo dito at kung paano ang ginagawa kong technique sa pagpapalaki ng aking mga fry. At sasabihin ko rin sa inyo kung paano yung paraan ko para mapanatili ko yung ganda ng genes ng aking mga PKBM. Yan, mga tropa kids, no? So, pisahan natin sa mga tropa kids, sa mga breeder ko, no? So, tropa kids, yung mga breeder ko na to is pag nag-drop to, madami dahil malalaki sila, talagang madami talaga. So, ang ginagawa ko dito, bago ko kuhain yung mga fry, mga tropa kids, no? Hinihintay ko muna silang lumutang sa aquarium. Hinihintay ko talaga silang umangat bago ko sila salukin. So, hindi ko sila sinasalok dun sa ilalim kasi yung mga breeder nandun sa ilalim, nanganganak yung iba dahil nga marami sila pag nanganganak. So, nabubulabog yan. Nai-stress yung mga yan. So, ang ginagawa kong technique dito is hinihintay ko lumutang yung mga fry bago ko kunin. Tapos nilalagay ko sa isang lalagyan. Yan. So, pag nailagay ko na sila sa isang lalagyan, mga tropa kids, kinabukasan ko na yan papakainin. So, ang pagkain natin dito, mga tropa kids, is BBS hatch. Dahil ayan ay subok ko na at talagang mabilis talaga makapagpalaki ng ating mga fry kesa sa hindi live foods. Iba talaga ang live foods, mga tropa kids. Yan. Dahil ginawan ko na dati yan ng eksperimento. Iba ang laki ng live foods sa feeds, mga tropa kids. So, mas mabilis ang paglaki. So, ito mga tropa kids, pag sila ay fry na, so, ang papakait ko nga dyan ay BBS hatch hanggang umabot sila sa edad na 1 month. Yan, mga tropa kids, 1 month. So, after 1 month, mga tropa kids, ay tatanggalin ko na yung kung ilan yung mga kal sa kanila. So, lahat sa atin, mga tropa kids, sa ating kaalaman, sa pagbe-breeding po, wala pong nakaka 100% perfect. Kahit po anong ganda ng breeder mo, mga tropa kids. Pero, iba pa rin talaga yung maganda ang breeder mo dahil mas madami kang nakukuhang, mas magaganda at solid. Yan. So, after kung hiwala yung mga kal dito, mga tropa kids, at meron din ako lalagyan ng mga kal yan, iniipon ko nga din yan at yung minsan pinabimigay ko din, no, sa mga ibang tropa natin na gusto. So, after 1 month, so medyo malaki na sila, nag-gender na, mga tropa kids, no, genderized na sila. So, after ko sila ma-gender, pipiliin ko na yung babae at lalaki. Paghihiwalayin ko yan, tropa kids. Bakit kamo? Kasi ito yung isa sa napansin ko. Pag sila, binanatan ko na ng live tube effects, mga tropa kids, talagang napakabilis nila lumaki. Pero, ang nangyayari kasi, mas malalakas kumain, tropa kids, yung mga babaeng molly na PKBM kesa sa mga lalaki. So, pansinin nyo yan. Wala silang tigil. Yung mga babaeng PKBM yan, tropa kids, wala silang tigil ng kakakain. So, ang tendency nun, yung mga lalaki hindi masyadong makakain kaya minsan nababansot sila o naiiwanan yung paglaki nila. Yan yung ginagawa ko. Tapos, so, pag medyo malaki na sila pareho, after 2 months, mga tropa kids, tsaka ko sila pagsasamahin. Pagsasamahin ko ulit yan. So, ganun yung ginagawa ko. Sinusubukan ko. No, pag pinagsama ko yan, so magkakapatid sila. So, madaling sabi. So, magsusundutan ngayon yan. Siyempre, susundot yung lalaki dun sa babae. So, magkakapatid yan. So, and ang tendency nun, mga tropa kids, is ang sinasabi nila ay hindi raw maganda dahil inbreeding. So, para sa akin ko, mga tropa kids, sa karanasan ko, mas gusto ko po yun. So, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit. So, ang sinasabi ng iba is inbreeding. So, pangit daw yung mga magiging anak, kal daw, may diferensya daw. So, sa akin pong paniniwala,
sa loob ng mahabang taon ay hindi po nangyari sa akin yan, hindi po sa bumayabang. Hindi po dadami na ganito kadami ang PKBM ko na ganyan kagaganda mga tropa kits kung ako'y naniniwala sa ganon. So yan yung sa akin experience. So pag sila ay semi-breeder size na, so mag-uumpisa ng sumundot yung lalaki hanggang sa lumobo na yung tiyan ng mga babae. Mga tropa kits, lolobo na yan. Diyan na sila mag-uumpisang maging balloon at talagang magiging maskulado na makikita nyo dahil lolobod na nga yun dyan. So, doon sa mga magiging anak nila, marami na rin akong na-testing, mga tropa kids, ay talagang tinesting ko yan na magkakapatid within 1 year. So, sa within 1 year, halos mahigit 1 buwan nanganganak sila. So, sa loob ng 1 taon, wala akong nakikitang pangit na resulta doon sa sinasabi nilang inbreeding. Yan yung sa aking paniniwala sa sarili ko. So, ngayon, ang ginagawa ko dyan, dun sa mga breeder ko naman, after 1 year yan, mga tropa kids, no, tinatanggal ko yung mga dating lalaki na nakalagay doon na breeder. Yan, ang ginagawa ko. Tinatanggal ko yung mga lalaki doon, hinihiwalay ko muna yon. At dun sa mga anak nila na malalaki na, kumukuha ulit ako ng mga lalaki o male na siyang nilalagay ko ngayon doon sa mga breeder kong mga babae. So, magnanay, mga tropa kids sa madaling sabi. So, sila naman yung pasusundutin ko ngayon dun sa nanay nila. Tapos, yung mga babae ko naman na PKBM na anak noon, na mga breeder noon, no? Yung mga male ko na mga breeder, dun ko naman ngayon isasama sa mga male ko na lumalaki, sa mga female ko na lumalaki, no? Dun sa mga female ko na lumalaki, na kapatid nung mga bagong anak na kumbaga sa mga tropa kids, pinagpapalit ko sila. Yung mga bagong anak, mga lalaki, nilalagay ko dun sa breeder na matatanda, at yung matatandang lalaki, inalalagay ko dun sa bagong breeder ng mga babae. So, yun yung aking ginagawang pamamaraan, tropa kids. So, dahil sa mahabang panahon na ganun yung aking ginagawa, so, nasubukan ko na, mga tropa kids. Nasubukan ko na, subok ko na. Kaya ganito kagaganda yung aking mga PKBM. Kung makikita nyo, mga tropa kids, bagong drop pa lang yung PKBM ko. Mga tropa kids, hindi sa pagmamayan, parang kahit pumunta kayo dito, bagong drop pa lang. Kung makikita nyo, puting-puti na agad sila. So, means, pag puting-puti na sila, bagong drop pa lang. So, ang tendency niyan, mga tropa kids, is pag lumaki yan is pulmas. Yan. Pulmas na talaga sila dahil sila, habang lumalaki mga tropa kids, ay nagbabago ng kulay. Nagmo-molt din sila habang lumalaki. Yan, ganyan yung ginagawa ko mga tropa kids. So, yun yung aking pamamaraan. So, mga tropa kids, no? Sinubukan ko na rin kumuha at mag-avail ng pang-crossbreeding. Yan, ito sa crossbreeding naman tayo, no? So, mga tropa kids, ito sa hindi siguro naman, hindi natin din masabi, no? Kumuha ako ng male na pang-crossbreeding. So, ang ginawa ko, ikinross ko siya dun sa pulmas ko na 2 female. No? So, hindi ko rin masabi dahil ayaw ko rin naman manlait ng kapwa ko at ayaw ko rin naman magbintang. So, hindi ko rin alam, mga tropa kids. Ito yung base lang sa experience ko, Hindi ko lang alam kung maganda yung nakuha kong line o ano. So, yung nakuha ko namang male is okay din naman siya. So, ikin-crossbreed ko siya dun sa 2 female ko. So, nung nagkaanak sila, tropa kids, so, hindi ko talaga nagustuhan. So, dahil halos ko konti lang ang lumabas na kulay puti sa kanila kesa dun sa mga iba. So, mas marami tropa kids yung, kung mapapansin nyo, may kulay maitim, yan, may brown, mga ganung kulay, tapos may mga batik-batik. So, ganun yung mga lumabas dun sa ginawa kong crossbreeding. So, iniisip ko, kasi siguro kaya nangyari yun dahil yung pinanggalingan genes nung nakuha kong male hindi rin masyadong ganun ka-solid. So yan yung crossbreeding na experience ko. So hindi katulad nung magkakapatid o magnanay o magtatay man na talagang solid na yung genes sa'yo. Mas gusto ko yung ganun kasi hindi nawawala yung ganda ng genes nila dahil nandun lang, hindi lumalabas mga tropa kids. Yan. Ito tropa kids,
pasintabi po dun sa mga tropa nating breeder ha, na ano. Ito lang po yung para sa akin lang po na experience ko. So, kaya ako mga tropa kids, kung mapapansin nyo, hindi ako kumukuha ng mga pang-cross breeding para dito sa mga moli ko kasi ayoko na ulit mangyari yung nangyari dati sa akin na kumuha ko ng pang-cross breeding ang inilalabas. So, 2 to 3 times kong sinubukan, ang inilalabas ay talagang napakadami talagang kal. No? So, maaring yung pinanggalingan nga ng crossbreeding na nakuha ko ay medyo hindi rin maganda siguro. So, lumalabas yung genes doon ngayon. So, dito sa aking experience, mga tropa kids, no? Mas subok ko yung breeder ko, papalitan ko nung mga anak nila na mga magaganda rin, ang mga pulmas din. Ipapalitan ko yung mga breeder kong lalaki na matanda, nanay sa anak, tapos tatay dun sa anak. Ganun yung ginagawa kong breeding, mga tropa kids. So, sa madaling sabi, yung genes ng aking mga PKBM is nandyan lang. Yan, mga tropa kids, no? Kaya, kita nyo, kung mapapansin nyo, yan, no? Tignan nyo yung mga PKBM ko, kung ako'y nagyayabang ako. Yan, pumunta kayo dito sa akin, bisitahin nyo ako. Pry pa lang, mga tropa kids, ang puputi na. Yan. So, yan mga tropa kids muna yung aking isi-share sa inyo. So, God bless na lang muna mga tropa kids ha. So, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo yung payo ko. So, mga tropa kids pala, no? Dito sa ginagawa kong pamamaraan din sa para hindi maging fry eater yung aking mga moli, no? So, yung mga anak nila, mga tropa kids, at yung mga kal, pag lumaki na yan ng mga 2 weeks, mga tropa kids, yung mga kal, yun yung ginagawa kong pain. So, pag yung size nila na hindi na sila kayang kainin ng mga moli, yan ay ibinabalik ko at inilalagay ko dun sa mga breeder ko, isinasama ko sila. Yan. So, pag sinama ko sila doon, syempre, may kasamang maliliit yung mga breeder ko, no, na hindi naman nila kayang kainin. So, nasasanay sila, mga tropa kids, na may kasama sila. So, pero yung mga kasama na yun, na maliliit pa yun, is mga kalyon, yun yung ginagawa kong pain. Kainin man sila, is okay lang. So, pero sa nangyayari naman ay sa awa ng Diyos, hindi sila kinakain. So, pag nasanay na sila mga tropa kids na may kasamang maliliit na gano'n, so, tatanggalin ko na ngayon yun. Pag medyo lumaki-laki na kasi baka sumundot nga, pag medyo nagjujubi size na, tinatanggal ko na yan. So, hanggang sa nasasanay silang may kasamang maliliit na fry. So, kahit marami sila sa tank, tropa kids, yung mga PKBM ko, yung mga breeder ko, yung 4-in-1 ko, kahit marami sila sa tank, kung mapapansin nyo yan, tuwing umaga pag nagigising ako, sandang makmak mga tropa kids ang fry. So, ibig sabihin, nandun lang yung fry. Kahit marami sila, hindi nila kinakain pati yung mga kasama niya dahil nasanay na nga silang may kasamang maliliit. So, baliwala na sa kanila yon mga tropa. Yun yung aking pamamaraan, mga tropa kids. So, nasa sa inyo ng mga tropa kids kung ano yung pamamaraan na gusto nyong gawin. So, ito lang sa akin. So, bahala na kayo mga tropa kids kung gagayahin nyo o hindi. Ha? So, sa pag-water change naman mga tropa kids, dito kasi ang gamit ko kasing tubig is deep well. So, wala naman akong problema sa water change. Even everyday ako mag-water change, walang problema kasi deep well nga yung tubig ko. Tapos yan, nilalagyan ko lang sila ng rock salt. So, yun lang yung ginagawa ko. Wala nang iba. So, ako kasi mga tropa kids, no, mahilig din ako sa malinis ang aquarium. Yan. So, ang mga molly talaga is medyo maalat talaga ang gusto nilang tubig. At gusto rin nila ay yung medyo maraming lumot dahil ang molly, mga tropa kids, sabihin ko sa inyo, ay algae eater. Yan ang molly. So, para sa akin naman, mga tropa kids, no, dahil nga sila algae eater at sila ay medyo gusto yung maalat na tubig. So, ang ginagawa ko naman mga tropa kids, pinapakain ko sa kanila is live foods. So, ito yung tubipex, live tubipex. So, para hindi na sila masanay pa sa mga algae, no? Sa mga lumot o ano man yung kinakain nila sa tank. Kasi may tendency dyan mga tropa kids kasi, yung mga poops nila, so nakakasama na din dyan sa mga algae na yan, sa mga ano. So, may tendency magkasakit yung ating mga isda pag nakain nila yan. So, sama-sama na kasi yan dyan. Poops nila, yung mga kung ano man yung mga bakteryang nandyan. So, ako, talagang napakalinis ko sa tank.
So, dahil nga live goods ang binibigay ko sila sa kanilang pagkain na Tubipex Live, so hindi ko na kailangan pang magpakain sa kanila ng mga algae o lumot o anuman sa aquarium. Kaya pinapanatili ko na lang malinis at healthy yung mga isda ko sa pamamagitan ng pagpapakain at vitamins, Tropa Kids. Yan. Spirulina powder, mga Tropa Kids. Yan. Tapos live Tubipex. So, para sa madali ang paglaki ng ating mga isda, mga Tropa Kids. Yun lang, mga Tropa Kids. So, God bless sa inyo at kayo nang bahala. So, sa mga tropa nating ibang breeder dyan, mga sir, hindi ko po pinagyayabang o hindi po ako naninira o hindi po ako kung ano man na iniisip at nagsasabi para sa inyo, sir, mga sir. Ito lang po ay yung akin lang pong pamamaraan, ha. Huwag po kayo magalit sa akin, lalo na sa mga pareho ko pong breeder. Pasensya na po kayo. Ito lang po yung akin, ha. Ito lang po yung pamamaraan ko na gusto ko pong i-share sa ating mga newbie o gustong may malaman at dun sa mga nagtatanong sa akin kung paano ang ginagawa ko. So, no hard feelings po tayo, mga ka-breeder, ha. So, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat at shout out po sa mga naging winner na natin dito sa ating parapol na pre-raffle. Shout out po sa inyong lahat at dun sa mga umaasa pa na sa ating pre-raffle ay so wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo mawawalan. Yan. Pero hindi rin po kayo magkakaroon. Hindi, joke lang. No? Wag po kayo mag-alala. Hintay-hintay lang po tayo. In time, lahat po kayo bibigyan ko. Yan, ha? So, hanggang dito na lang muna mga Tropa Kids. Good morning sa inyo at tayo mag-aalmusal muna. Okay, mga Tropa Kids, God bless. Sana may kahit papano ay meron kayong konting natutunan dun sa mga ginagawa kong technique sa aking mga molly. Yan. Salamat mga Tropa Kids, ha. Bye-bye.